Cavite. Alam ko po kayo ay excited na mapakinggan ang ating pong mayor, si Mayor Isko Moreno. Excited ba kayo? Nandiyan siya. Mamaya lang, lalabas na siya. Pero una-una, dapat pakingganin po muna kung ano ang aming sasabihin para po talagang mas magiging matindi ang paniniwala natin at ating commitment para suportahan si Mayor Isko Moreno. Alam nyo, ang Cavite, napakagandang lugar. Unang-una, meron kayong dagat, meron kayong taniman ng palay, taniman ng agrikultura, at marami kayong workforce. Maraming industries dito sa Cavite. Ang Cavite ay pwedeng susunod ng Metro Manila nitong Southern Tagalog. Palakpakan po namin sa Cavite. Pero alam nyo, marami rin naman problema ang Cavite. Parang Pilipinas din yan. Maraming problema. Ito, real talk lang muna po tayo, iwasan mo natin sigaw ng sigaw. Yung totoo lang, para makapag-isip-isip tayo. Maraming po problema ang Pilipinas ngayon. Ang unang problema, pandemya. COVID-19. Alam niyo po ba, nasa Shanghai, nag-lockdown na naman sila. At maaaring sunod-sunod na naman to. Kaya makikita nyo, may problema tayo sa pandemya. Ano ba epekto ng pandemya? Bumagsak ang ekonomiya, hindi lang Pilipinas, kundi ng buong mundo. Tama po ba ako mali? Tama talaga po yun. Pangalawa, marami po tayong tinatawag na natural calamities. Palagi na lang dumadating ang natural calamities dito sa ating bansa. 24 na bagyo ang average na natural calamities na dumadating dito sa ating bansa. Tama o mali? Tama talaga. Pangatlo, meron gera ngayon sa Russia at saka Ukraine. Hindi man tayo bumibili ng diretsyo ng mga produkto sa Russia at saka Ukraine. Bumibili naman tayo sa mga bansang may kaugnayan sa Russia at Ukraine. Dahil dyan, mahal ang presyo ng crudo, petrolyo at mga bilihin. Tama o mali? Tama talaga. Okay. Pangapat, malaki ang utang ng Pilipinas. Alam niyo ba yun? Trillions of pesos. Trillion, hindi billion. Anong ibig sabihin nun? Anong implikasyon nun? Liliit ang budget ng Pilipinas dahil mas malaki ang perang gagamitin sa pagbayad ng utang. Ibig sabihin, kakaunti lang ang may bibigay na budget sa Pilipinas. Tama ba ba? Ang apektado ang masang Pilipino. So, kailangan natin sa panahon na ito, isang crisis manager. Isang tao na may tapat at may sinseridad, may pagmamahal sa taong bayan, isang tao na araras sa kahirapan, isang tao na alam kung gaano maging mahirap. At yan ay walang iba, kundi ang susunod na Presidente ng Pilipinas, si Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ito po, hindi po natin ito ginagawa sa bola, Hindi po natin ginagawa sa bola, totoo po ito. What is the solution of our current problems at this point in time? Our contemporary problems. The only solution is food sufficiency. Food sufficiency. Remember the dictum, an empty stomach or hungry stomach does not recognize any law. Lahat pwede i-postpone, lahat pwede tumigil, pero kapag ang tao gutom, sigurado, there will be anarchy in our country. And that is the reason why I personally believe that the real solution to our problem is food sufficiency. But how can we attain food sufficiency? Paano po tayo magkakaroon ng food sufficiency? Kailangan palawigin natin ang agrikultura ng bansang Pilipinas. Did you know, alam niyo po ba, 60 to 70% of our population are actually engaged in agriculture. Pero hanggang ngayon, tayong lahat, bumibili pa rin tayo ng bigas sa ibang bansa. Totoo o mali? Tama o hindi? Alam niyo po, itong mga bansang ito, dati-rati pumupunta sa Pilipinas to para mag-aral kung paano magtanim ng palay.
Pero ngayon tayo na ang bumibili ng palay sa kanila. Yung bangus na dati-dati galing lang sa Pangasinan, binibili na rin natin sa Taiwan. Yung pagkain ng masang Pilipino na galunggong, binibili na natin sa China. So ano mangyayari sa atin kung sakaling magkaroon ng talagang isang matinding pandemya at ang ibang mga bansa ay hindi na magpabili sa atin ng pagkain? Ano mangyayari sa atin? Sabi nga ni Melis ko, mahirap yung magiging gala. Seriously speaking, pag-isipan po natin ito. Huwag po natin gawin lang ito sa tawa-tawa. This is a serious matter. Ang Cavite, marami kayong agricultural lands. Ang problema, karamihan sa mga agricultural lands ninyo, kino-convert, conversion. Alam ko yan, kasi dati ako secretary ng Department of Agrarian Reform. Karamihan ng mga lupain dyan, na dati-dati ay mga mayayaman na taniman ng palay ng mga agricultural products, ngayon puro subdivision na. Tama o mali? At sino ang mayayaman sa mga subdivision? Kayo ba? Ang mga mayayaman, yung mga senador at mga congressman. Tama o mali? So sino ba kasalanan? Sino? Tao. Bakit? Kayo rin ang bumuboto ng mga opisyalis na yan. Totoo yan. Kaya nga ako nandito kami ngayon. Ang tawag sa amin, bago kasi. Bago kasi. We are a batch of new aspiring senators for the Republic. Kaya tinatawag na bago kasi we consist of BAC, for balita, GU, for guto, K, for Castriciones, and C for season. Kaya bago kasi. Ano po pangalan? Yun po ang slate namin, mga bagong senador. Tandaan po nyo ang senador ay gumagawa ng batas. Hindi po yan sumasayaw. Hindi po yan nagpapasikat lamang. Ang senador gumagawa ng batas. Kaya sana maingat kayo sa pagpili ng mga taong dapat uupo sa Senado. Tama o mali? Kaya kailangan ang senador kwalipikado, may eksperyensya at may napatunayan na. Hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko. Ano po? Ako po, brother dyan ang tawag sa akin, pero ako po ay isang abogado. May dalawang anak din po akong abogado. Mga binata pa. Pangalawa, ako po ay nakapag-aral sa University of Notre Dame sa London Law Center sa UK. Ang expertise ko po, international law. Law professor po ako at manunulat po ako ng akda, author of books. Pagdating po sa eksperyensya, director po ako sa BODC, undersecretary po ako sa BILG, at only recently, secretary ng Department of Agrarian Reform. Member din po ako ng Philippine Military Academy Class of 1983. So, ibig sabihin, sana po mag-isip-isip po tayo. Kailangan natin magtulungan. Si Benisco, hindi niya yung kakayanin mag-isa. Kailangan niya ng kakampi sa Senado. Kaya, nandito po ako ngayon, sana ipabalita po ninyo sa inyong pamilya, kamag-anak, pamaibigan, na kailangan po ni Benisco ng tamang mga tao para tutulong sa kanila. Tama o mali? Sana po huwag niyo po kakalimutan. Attorney Brother Jan Castriciones, number 13 sa Balota. Pwede po ba? Ano pong numero ako? 13 po yan. Tanongin ko kayo ang 13 ba? Swerte o malas? Swerte o malas? Alam niyo, kapag swerte yan, kasi binoto niyo ako. Malas, pag di niyo ako binoto, sa muli, tanongin ko kayo, tutulungan niyo po ba ako? Ano pong numero ko? Sino po bumoto sa amin ni Meris ko? Pati yung baka, nagpasa naman. Para makakaboto na rin. Pero, marami na naman mga taga-tansa, nasa inyong palad ang kapalaran ng ating bansa. Ito ang inyong kapangyarihan na hindi dapat maagaw sa inyo.
Huwag niyong ipagpapalit ang inyong kapalaran, ang inyong pag-asa sa halagang 500 piso o 2 latang sardinas at 5 kilong bigas. 6 na taon yung pagtitiisan yan kapag hindi kayo nag-isip-isip. Kaya, mga minamahal kong kababayan sa bansa, sana po, tulungan niyo si Melquisto Moreno para maging presidente at siyempre ang team na bago kasi. Maraming salamat at magandang umaga po sa mga. Maraming salamat po, Atty. John Casticiones. Muli, siya po ay numero 13 sa balota. Tama po siya, ang swerte nasa kamay nating lahat. Ang swerte mararamdaman natin at makatamasa natin kung ang buong Team Aksyon Demokratiko ang ating iboboto. Makakaasa ba tayo dyan? Parang mahina, makakaasa ba tayo? Ngayon naman, ang susunod nating maririnig ay dating konsehal ng lungsod ng Quezon ng 6 na taon. Kilala niyo siya dahil napapanood niyo siya sa telebisyon sa legal drama series na Kapag Nasa Katwiran. Para sa babayang libreng serbisyong legal, para sa mga mahihirap, kandidatong senador ng Aksyon Demokratiko, Senador Jopet Sison. Magandang umaga, Tansa. Magandang umaga sa inyo lahat. Palakpakan din natin si Vice Mayor Arlene. Nandito po. Salamat po sa inyong support at tulong. At syempre, nandito tayo sa Barangay Daang Amaya 1 kay Barangay Captain Myron. Palakpakan po natin si Kapitan. Ako po si Jopet Sison. Napapanood niyo sa programang Gabata sa Katwiran na patuloy na nagbibigay ng kaalaman legal sa mamamayang Pilipino dahil mahalaga ang kaalaman legal sa pamamagitan niya nagpapantay ang mata ng batas sa mayaman at sa mahirap. Ipinaglalaban ko rin po ang pagpapalakas ng barangay. Nanggaling ako sa barangay, 3 taon akong naging kagawad ng barangay, kaya alam ko yung serbisyo ng gobyerno na pinakamalapit sa tao, ang barangay. Pinagmamalaki natin na tayo ay isang democratic country, a government of the people, for the people, and by the people. Kung yan ang ating ipinaglalaban, palakasin natin yung institusyon na pinakamalapit sa tao, ang barangay. Kapag ginawa natin yan, pinalakas natin sa serbisyo, pinalakas natin sa pondo, mararamdaman ng mamamayan ang serbisyo ng gobyerno. Kailangan lang natin kuminsan bantayan din yung ating mga namumuno upang mas ibalik nila ang pondo sa mamamayan. At magagawa yan dahil mas malapit na siya sa mamamayan. Mas marami ng mata ang nakabantay sa kanila. At yan ang isa sa batas na aking isusulong, ang Magna Carta, 40 barangays, upang ma-professionalize ang serbisyo sa barangay, upang magkaroon sila ng regular and standard na sweldo, magkaroon ng insurance, magkaroon ng coverage na binibigay sa regular na employees. Ipaglaban po natin ang pagpapalakas ng barangay, ipaglaban po ninyo Jopet Sison para senador. Naging konsyente po ako ng 6 na taon, gumawa ng batas. Sabi ni Brother John, ang trabaho ng senador, gumawa ng batas. Nung ako'y pinagkatiwalaan gumawa ng batas, yun ang ginawa ko. 270 ordinances and resolutions ang naipasa nung ako po ay konsihal. Ang tawag sa akin sa Quezon City, Ama ng Toda. Dahil ang kauna-una ang Quezon City Tricycle Franchising Ordinance. Kauna-unahan po yan sa buong bansa. Ako po ang may akda na bigyan ng boses ang Toda na maupo sa franchising board. Isa rin po ako sa may akda ng pamantasang Politektiko ng lungsod ng Quezon. Na hanggang ngayon ginagamit pa rin po ng lungsod at maraming mag-aaral ang nakikinabang. Ako po ay naglingkod sa sektor ng pabahay. 11 years. 4 years sa National Housing Authority at 7 years sa National Home Mortgage Finance Corporation. Bilang Assistant General Manager ng NHA,
nakapagbigay kami ng solusyon sa pabahay sa 135,000 families. At nais po natin gawin yan sa buong Pilipinas. Ipaglaban po natin ang pabahay. Ipaglaban po natin job season para senador. Binanggit kanina, ang nais natin, ay tanongin ko kayo ulit, ano bang gusto ninyong senador? Bago o luma? Bago o luma? Bago kaming apat. Tama-tama ang ating nabanggit ni Sek Jan kanina, bago kasi. Bakit ninyo kami iboboto? Bakit kami maglilingkod sa inyo ng tapat? Balita? Ba? Gutok? Go? Kastrisyones ka at season. Si. Bago kasi. Ako naman po ay pinaglalaban ko ang pabahay, pinaglalaban ko po ang pagpapalawig ng kalaman legal, at pinaglalaban ko ang barangay. Ano ang pipiliin ninyo? Iba naman. Kaya naman ito ngayon. Ano ang pipiliin ninyo? Pangako o pruweba? Kwento o resibo? Tama-tama rin. May dala akong resibo. Ang liit na ng sulat, sa sobrang dami ng nakasulat, ito po, resibo. Kahit saan lugar po kayo tumingin, kahit sinong kandidato pagkapangulo ang tanongin ninyo, wala pong tatalo sa resibong ito. Ito ang mga ginawa ni Isko Moreno Dumagoso bilang mayor ng lungsod ng Maynila. At tama-tama, andito na po, pagkaitangan ng resibo ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Isko Moreno Dumagoso. Malapit na po. Mamaya papakinggan natin si Pangulong Isko Moreno. Ano pinag-uusapan natin? Nakita nyo naman ang liit-liit na ng sulat dahil sa haba ng mga ginawa. Ito ang sinasabi nating resibo. Ang resibo na po ito kapag ikinumpira ninyo sa lahat ng tumatakbong kandidatong pagkapangulo, wala pong sinabi. Kaya po kung kayo ay hindi pa nakakapili, kung kayo ay nalilito pa, tigilan na ang salita, tignan natin ang ginawa, at sa mga ginawa ang sinisigaw si Isko Moreno, mapagkakatiwalaan. Sa mga ginawa ang sinisigaw si Isko Moreno, ang iniisip, mamamayan muna, serbisyo muna, bilis kilos muna. Si Isko Moreno ay may kakayahan. Kaya may nanalo na ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Isko Moreno Dumagoso. Sino may gusto ng resibo? Ayan. Ipa-frame ninyo. Huwag nyo iwawala. Dahil ang resibo na yan, marireimburse ninyo pagka Pangulo na si Isko Moreno. Ang ginawa sa Maynila, gagawin sa Tansa, Cavite. Ang ginawa sa Maynila, gagawin sa buong Pilipinas. Ang mayor ng Maynila, magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Isko Moreno Dumagoso. Siyempre, ipaglaban po natin ang ating doktor na pinagkakatiwalaan. Ang susunod na Vice President, Dr. Willie Ong, palakpakan po natin. At pinanggit ko na sa inyo ang ating mga senador. Bakit ninyo iboboto ang mga senador? Bago kasi balita, guto, kastrisyones, season. Ako po si Jopet Season. Pag kayo ay walang pera,
slogan ko ay ang mabuting 5-6. Mabuting 5-6. Sa balota, kapag nasa katwiran, ipaglaban po natin Joker season para Senador. Magandang umaga, maraming salamat. Maraming salamat po, Senator Joker season. Huwag natin kalilimutan, bilungan. Numero 5-6. Yan daw po ang mabuting 5-6. Okay. Ngayon naman ang susunod ay dating mambabatas sa Autonomous Region of Muslim Mindanao at naging miyembro ng Bangsamoro Transition Commission na bumalakas ang Bangsamoro Basic Law para sa pagsusulong at pagtatanggol sa karapatan ng mga kababaihan, kabataan at mga kapatid na Muslim sa Senado. Ang kandidato ng Aksyon Demokratiko sa Pagka-Senador, Samira Tuto! Yang kami na ang kamayapaan. Napagpad ako alas 8 doon sa Amayo 2. Alas 8. Amayo. Dito tayo Amayo 1. Dapat. Walang tulog. Galing din din. Alas 11 ng gabi. 7 oras. Ang isang mayor, dinala kami sa Pangasinan, walang tulog. Ngayon, alas 5, nag-ready kami, tumatay sa Cavite. Yan ang klaseng liderato, walang tulog, ready, sumugod. Isko Moreno, Dumagoso. May sekreto ako sasabihin dahil nandyan si Polo ng CNN. You know guys, I ran in 2019. Mark is here, vlogger ni Isko. Hindi ko sila kasama noon. 2019, tumakbo akong senador. Si Isko, hindi ko siya nakilala noong oras na yon. Ngayon, maraming nagalit sa akin. Cavite, Mamayora, ninang kita nandiyan ka. Ma'am Arlene, heart to heart ito, real talk, sabi nga ni Isko. Marami sa inyo kasama namin sa grupo. 5 araw na lang. Bawal na kaming magsalita sa plataforma Podium. Polo and to my media friends, I do not have the same financial standing that I had in 2019. Patapos na po ang eleksyon. Baka pa hindi ako manalo. Ito mga kababayan ko, baka walang tsansa yung kanilang madrasa na masuportahan. Pero in front of the Philippine public, in front of the 60 million Filipinos, through CNN, through GMA, through YouTube, through ABS, sinasabi ko sa inyo, si Samira Tuto na tutok noong 2019 ay ngayon nararamdaman na walang ibang klaseng presidente na dapat maging presidente. Si Isko Moreno lang ang karapat-dapat. It was December, it was January, Kapitan. Konting pakinigan lang po. Kasi may ikakwento ako na baka hindi ko na maikwento. Ngayon lang ang aking puso ay nag-open. Volunteers, nandyan kayo. December, January, remember, hindi tayo nakakampanya. Hindi tayo nakagalaw. Nag-concentrate si Isko sa Odette, Cebu. Hindi niya pinakwento. Nag-concentrate siya sa Odette, Marawi. Hindi niya pinakwento. Nag-concentrate ang team niya sa Typhoon, Leyte. Hindi niya pinakwento. We lost 60 days of the campaign period. Volunteers. Hindi na kami makakahabol, kami mga senador. I challenge the volunteers. I challenge Cavite. Kaming sumusugod sa sunog ng Zamboanga. Ako na sumusugod
sumusugod sa mga punerarya para merong mailibing na tama na kababayan. Kung ako ang nakilala niyong tumindig at sinabi ni Governor Maliksi na Miriam Defensor, sana napapalit sa kay Miriam. Ako ay nag-appeal, mahirap po akong manalo. 5 araw na lang, 2 buwan ang nawala sa kampanya, Mark. I cannot win this election. But I know that I did my best because the Capitans, the Vice Mayors, the Noveleta, the Trias, the Rosario, lahat kayo na nandito ilan tayo versus yung hakot versus kayong walang takot. Tricycle drivers, mga nanay, lola, kanina may mga lola kausap. Si Jopet dapat na sa Malabon. Si Carl Balita, humahabol. Meron silang ginigive up na schedule. Ako, wala ako sa Mindanao, nagsisimba, wala akong kain. 30 days na po, hindi nyo alam ang Ramadan. From 4 a.m. to 6 p.m. Ni candy bawal sa akin. Ni tubig bawal sa akin. Muntik na akong mahulog dito sa karite yung katawan ko. Dahil Vice Mayor, pinakita ko sa iyo, Ma'am Arlene, nang kakayanin ng katawan ko, bata. Para sa kampanya ng isang pobre na si Isko Moreno na hindi kayang mahakot. Sasabihin ko sa iyo, Isko, tinaya ko yung pangalan ko para sa iyo. Lahat ng Muslim dito, 900 sila. May listahan sila dito. Kayong mga Muslim, isang salita lang tayo. Kung ang sinabi ng MILF, nasa kabila sila, ako, na senador nyo, sasabihin ko kayo, Isko Moreno, tumabasa kayo. Makikinig po ako sa inyo, mga matatanda, pero pagbigyan nyo kami mga kabataan. Kasi kayong mga matatanda, hindi kayo pwede sumugod sa COVID ward. Tingnan nyo si Isko, wala nang oras sa bahay. 3 months, ginawa niyang bahay ang kanyang opisina. Ano bang klaseng gobyerno ang gusto niyo? Binibigay na nga niya yung buhay niya. Walang panghakot. Walang pambayad sa hakot. Walang pambayad sa hakot. Paki-viral naman, CNN. Wala kaming 500. Ni 50 pesos, wala akong maibigay sa volunteers. Dahil wala talaga. Wala talaga. I'm putting my heart there. Kwentuhan na lang tayo. O, sana yung kanta ko. Kanta mo dyan. Yung isa. Yung isa. Yung isa. So, yun na. Yun na ang kwento ko. Tapos na eh. Kasado na eh. Pero meron pang iba na hindi final. Yon ang kakalabitin nyo. Yon ang kinitiin nyo. At ikwento ang sinabi ko. Dahil ako, taga Marawi, nasa bundok, ikamamatay ang isang Isko. Kayo pa kaya nakatabi ng Manila, na Cavite. Dapat kayo lumaban. Dapat kayo ang lumaban. Pinakita ninyo, si Duterte wala sa survey. Number 3, April 25, 21, wala si Duterte sa survey, si Presidente. Si Isko, bawal na ang survey ngayon, pero pinapakita niya. Tumugon siya, sumugod siya, pumunta siya sa sunog, sa ulan. Lahat pinuntan, bulkan ng Taal, Batangas. Kami nga, nawawalan na sa tulog. Baka kung ano na pinagsasabi namin dito. Nandiyan na ba yung kanta ko? Kanina pa eh.
sa'yo yan. Lola, namatay ang aking ama, walang medisina na available, bawal. Sa liver cancer ang ama ko. Ayan, si Dr. Willie Wong, pagbigyan niyo, Vice Presidente niyo. Paglaban niyo. We don't say goodbye to the pandemya. Meron pa rin pandemya. Kapatid ko, legal, ipaglalaban tayo. Jumpet season. 13, hindi malas. Lucky 13, John Casticiones sa titulo. Si Samira Guto, ready. Ipaglaban ang ayuda ng Cavite. Ipaglaban ang ambulansya, ayuda ng barangay. Ipaglalaban ang sweldo ng tanod at barangay health worker. 32 ang waistline, gutok-tutok. Salamat. Yan gawin na. Maraming salamat po, Senador Samira Guto. Huwag natin kalimutan, number 32 sa balota. Ngayon ay gumago tayo sa ating susunod ng kalawang Pangulo. Siya ay 27 taon na naghahatid ng libreng serbisyong medikal sa mga mahihirap na komunidad sa buong bansa. Sa kasalukuyan, kilala rin siya sa pagbibigay ng libreng payo ukol sa kalusugan ng mga Pilipino. Kasama ang kanyang may bahay na si Doktora Liza, ang doktor ng bayan at susunod na Vice Presidente ng Pilipinas. Ladies and gentlemen, Doc Willie Ong! Hello po at magandang araw sa inyo. Si Doc Liza Ong, ang may bahay ni Doc Willie. Kumusta po aking mga kababayan na mga taga-Amaya? Kumusta sa inyo? Nice to see you po ang aking mga kasama at mga kamag-anak, usually kamag-anak. Nandito po kami, sumama po kami kay Mayor Isko Moreno kasi alam po namin na mabibigay niya yung mga para sa inyo. Bibigyan niya po kayo ng ospital pag nagkasakit kayo. Eskwelahan para sa mga anak nyo. Pabahay po kapag kayo ay walang matirahan. Nagawa na po lahat yan ni Mayor Isko. Kasi sinasabi ng mga tao, o bakit kay Mayor Isko kayo sumama? Kasi po, siya po yung makakagawa nitong lahat na ito para sa inyo. Meron tayong bagong kandidato. Ay, maraming salamat po. Si Doc Liza, taga Amaya, Tansa siya. Malapit na. Kaya dati, 25 years ago, pumupunta tayo dito. Nililigawan natin. Sana all. So, alam niyo po, maraming salamat na dito tayo para lumaban. Sana po sa mga followers ko, tulungan natin si Mayor Isko Moreno maging presidente ng Pilipinas. Marami tayong gagawin. Unang-una, papagandahin natin ang 17 regional hospitals. Yan talaga ang kailangan ng buong Pilipinas. Maglalagay tayo ng heart center capability. Sabihin, pwede magpa-opera sa puso. Doon kahit sa malalayong probinsya para hindi na pupunta sa Maynila. Pang angioplasty, pang bypass, kailangan may lung center capability, pang lung cancer. Kailangan may kidney center capability para yung mga nagda-dialysis, pwede na ma-kidney transplant. Kasi sobrang mahal ang dialysis kung paulit-ulit. Sayang po, kawawa yung mga kababayan natin. Meron din tayong ilalagay na cancer center doon para pwede rin magamot yung mga may cancer. Kahit saan na ako pumunta, laging kulang ang check-up.
Oo, maraming kababayan natin, walang check-up bawat taon. Walang libreng CBC, urinalysis. Eh, sabi ko nga, yung jeep, yung kotse natin, sine-check up bawat taon. Pero yung tao, walang pang check up. Diba? Ang sasakyan, may pang change oil. Ang tao, walang maintenance na gamot sa high blood, sa diabetes, at yung mga libreng operasyon. Maraming magagawa si Mayor Isko na hindi magagawa tingin ko ng ibang presidential candidate. Sa kalusugan, ang dami niya nagawa. Bagong ospital ng Maynila, bagong Manila Zoo, ang daming pabahay, ang daming eskwelahan na napakaganda. Naniniwala ko yung ginawa ni Mayor Isko sa Maynila, kaya niya gawin sa buong Pilipinas. At siyempre, dito sa Cavite, lagi ako nandito sa Cavite, mahal na mahal natin ang mga taga Cavite. Dito ko na-meet si Doc Lisa. Yun lang po, sana po tulungan nyo kami. 8 days to go, tulungan nyo kami. Doc Willie Ong bilang Vice President, Isko Moreno bilang President. Alam niyo yung mga survey na yan, hindi ako naniniwala dyan. Kasi dati, nilagay na ako sa survey number 23 eh. 23 ako nilagay dati. Nung tumakbo ko noong 2019. Kaya nagulat sila, paglabas ng resulta, number 18 ako. Halos 2.5 million votes. Sabi nila, number 18. Ewan ko, number 18 talaga. Alam niyo naman, parang namatay yung makina ng 7 hours eh. So, alam niyo talaga, iba yung survey, iba yung tunay. Kasabi ko sa vlog ko kanina, eh mahirap talaga tumakbo ng malinis, maayos, na hindi naninira. Eh tayo, nabubuli ng iba. Diba? Ipakita mo tong t-shirt na to, Isko Doc Willie. Ay, yung anak ko nga, pumunta sa isang mall, suot-suot eh. Ang sabi sa anak ko, 27-year-old yung anak ko, ay, ano yan, kandidato ng mahihirap, inirapan. Eh, yung anak ko, hindi na gano'n sinusuot, tatakot siguro. So, anyway, mahirap yung laban natin, pero kahit anong survey, May 9 ang tunay na survey. Okay? Gugulatin natin sila. Ha? Gugulatin natin sila. Araw-araw tayo magla-live 24 hours hanggang 11:59 p.m. ng May 7 ba? Huwag natin kakalimutan ating 4 na senador. Attorney John Castriciones. Mamimigay niya lupa. Sabilang lupa. Attorney Jobber Season. Yan, ay paglalaban. At Dr. Carl Balita. Ewan ko, nandito si Dr. Carl. Maraming salamat po. God bless sa inyo. Maraming salamat po sa ating susunod na ikalawang Pangulo, Dr. Willie Ong. Huwag natin kakalimutan bilugan ang numero 6 sa ating balota. Ngayon naman tumako tayo sa pinakaihintay ng lahat. Siya ay nagsimula bilang pinakabatang konsehal sa edad na 23. Naging pinakabatang halal na vice-alkalde at pinakabatang halal na alkalde ng lungsod ng Maynila. Noong taong 2012, siya ay dumalo sa executive program ng John F. Kennedy School of Government sa Harvard University. Makaraan ng isang taon, tinapos din niya ang Emerging Leaders Executive Program sa JFK School of Government sa Harvard University. Sa parehong taon, nakumpleto rin niya ang Oxford Strategic Leadership Program sa Said Business School, University of Oxford. Isa rin siyang produkto ng Executive Education Program sa Universidad ng Pilipinas, National College of Public Administration and Governance. Hinangaan at nagsilbing inspirasyon ng maraming lingkod bayan sa ating bansa. Ang leader na kailangan ng bansang Pilipinas at ng sambayanang Pilipino, ang ating susunod na Pangulo, Yorme Isko Moreno Tabacuso. Hi! Good morning! Bueno, maraming salamat sa inyo, mga tagapagtaguyod sa amin sa Cavite. Nagkita tayo ngayong araw ngayon.